Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today, no? Tingnan po natin kung ano, pasensya na po kayo kasi kagabi po pagod na pagod ako, tapos wala rin po kaming sky. So talagang gabi ko na rin po na-upload yung inyong third reading of the day. So hindi na din po ako nakapag fourth reading of the day. Yan, balasahin muna po natin maigi para makita po natin kung ano po ang inyong first reading of the day. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tapos kuha po tayo ng another 10 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itabi muna po natin itong hindi po natin napili. Yan. Okay. Uy, first card nyo pa lang po is all about resentment and desire to reconcile. Gusto niya pong magbalik, no? Siya po ay nagsisisi at gusto niya pong bumalik, no? Ay, nako, panig ka po pagsisisi, ayaw mo naman mag-sorry, no? May nagsisisi at may gustong bumalik po sa'yo, no? Pinagalog ko lang po yun, ano? May nagsisisi at gustong bumalik sa'yo. Okay, so sa nakikita ko po ay may nagsisisi at gustong bumalik talaga sa'yo. Actually, as a matter of fact, ina-isolate niya po yung sarili niya ngayon sa mga tao, no? Sa mga tao po talaga na hindi niya po akalain, ano, na may mga pagsisisi po ito talaga, at sa nakikita ko po, hindi po maganda ang kanyang nararamdaman sa mga oras na to, no? Siya po ay nakakaramdam ng matinding pagsisisi sa iyo, ngunit hindi niya po alam kung paano niya po ito aayusin, ano, hindi niya po alam kung saan siya magsisimula, at talagang nakakaramdam po siya ng matinding dagok sa kanyang buhay ngayon, ano. Siya po ay nakakaramdam ng pagkabagabag, no, at talagang hindi po ito titigil, at ina-isolate niya po ang sarili niya dahil po siya po ay nakakaramdam ng matinding pagkabagabag, ano. Talagang sa nakikita ko po dito, ang taong ito talaga ay
may kakaharapin o hinaharap na hindi po maganda. Okay, gusto niya pong ikontrolin ang mga bagay-bagay sa buhay niya, pero hindi niya po magawa ito ngayon. Sa totoo lang po, ang tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding failure sa kanyang buhay. Talagang hindi niya po alam paano niya po yan, kung paano niya po yan lulusutan, at talagang paano po niya yan maiiwasan. Siguro po para po dun sa iba na nabigla lang po, sa mga taong pinili nila, kapalit mo, dun po nila nakita ngayon yung mga baho at naglabasan yung mga baho nito bigla, dun po sila talaga nakaramdam ng ano ang ginawa ko sa sarili ko, nasa maayos na po siyang buhay, at ngayon po dun po siya nakakaramdam ng ay nako, mali daw pala ang naging desisyon niya at hindi daw pala po tama, at sa nakikita ko po dito, tsaka lang po niya naiisip na baka sa mga susunod pong araw ay lalo pong maging mali ang kanyang mga gagawin sa kanyang buhay, kaya gusto niya po sanang makuha ulit yung control, sa buhay mo, para po maging maayos kayo. Pero yun po yung nahihirapan po siyang alamin at papaano siya magsisimula. Yun po, so yan talaga yung ayan, gusto niya pong magpahinga, gusto niya pong mag-restore, gusto niya pong contemplate sa mga pakiramdam niya ngayon, sa kanya pong pinagdadaanan ngayon, at talaga pong nakikita ko na ang taong ito ay nahihirapan po at hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gustong gawin sa kanyang buhay, Technically, sa totoo lang po, nakakakita po ako ng nahihirapan po talaga siya at hindi niya po alam kung paano niya po ito i-handle ng tama sa ngayon, Yan po yung nakikita ko, at sana po ay mas maging maayos po ang kanyang pakiramdam sa mga susunod na araw, kasi talagang ito po ay medyo may pagka-depress, dati po, akala mo po talaga mayabang siya at talagang galit na galit ka po talaga pagka siya po ay ganyan, pero sa totoo lang po, itong taong pong ito ay nakakaramdam din ng matinding emosyon, na hindi mo alam. May pagmamahal pa naman po sa iyo ito, kung akala mo po ay wala, may pagmamahal at may pagmamahal po sa iyo ito. Kaya sinasabi ko nga po sa iyo, kahit sa ayaw mong maniwala, kahit ang tingin mo dito ay demonyo, talagang sabi ko nga po sa iyo, meron din po itong magandang kalooban, kahit na panay negative na lang nakita mo dito. Naiisip ka rin naman po niya, nakukonsensya din naman po siya sa kanyang mga pinagkagawa. Kaso parang pinaninindigan na lang po niya na ang tingin niya po sa iyo ay, ang tingin mo po sa kanya ay ganyang kasama, para tapos na po, para hindi na po siya, parang ang tingin na lang po niya, sige, yan ang tingin niya sa akin, okay na lang, pero protektahan ka pa rin po nito ng palihim, whether you like it or not, ito pong taong to ay may puso din naman siya, at talagang sabi ko nga po sa iyo, protektahan ka pa rin naman niya whatever happens, kahit hindi mo po alam. Optimistic and fun, gusto niya po, kasi siya po ay ginusto niya magkaroon ng fresh start, na magkaroon siya ng fulfillment, fun. Akala niya po yung papasukin niya po ay maayos, hindi niya po alam na mas mapapahamak pa po siya doon, at yun po yung nakikita kong nangyari at nangyari sa kanya. Yan po ang nakikita ko, There's also fear, sadness, and loneliness, May fear, sadness, and loneliness po akong nakikita, talagang pinagdadaanan nito. Yan. Okay? Meron po talaga siyang nararamdamang insecurity sa sarili niya ngayon, Naging greedy to sa iyo, pero sabi ko nga po sa iyo, kahit papano, itong tao naman ito ay meron po naman din siyang puso, Kaya nga po gusto niya sanang bumalik sa iyo, at gusto nagsisisi, gusto bumalik sa iyo, pero dahil sa taas ng pride niya at dahil po sa mga nagawa niya, mahihiya din naman po ito, Kaya hindi din po siya makabalik sa iyo. Alam niya po, emotionally, naging immature siya.
Ang dami na po niyang nami-miss na opportunity, miss chance, no, na dapat ay nakapag-sorry na siya sa'yo, pero hindi niya po magawa kasi pilit niya pong dinidisconnect yung sarili niya sa'yo. Ayan, no. To tell you honestly, nahihirapan po ito at talagang dinidisconnect niya po ang sarili niya, no. Ito po ay may end of phase, no. Naka-adjust ka na po kasi na wala ang taong ito sa buhay mo, kaya ganyan na lang din po yung talagang pakiramdam mo sa kanya na wala na po sanang ang pakiramdam mo po sa taong ito ay parang wala na, no? Parang ang pakiramdam mo po sa taong to ay whether nandyan man o wala ay talagang okay na sa'yo, no? Ang pakiramdam mo po ay okay ka na, no? Ang pakiramdam mo po ay wala na talagang wala na po talagang kahit nandyan siya o wala, ay talagang magiging masaya ka na po talaga sa buhay mo. Pero alam mo po, hindi po kasi siya matahimik, no? Kaya sabi ko po sa iyo, whether you like it or not, ang tao pong ito talaga ay makakaramdam at makakaramdam po talaga siya ng panghihinayang pagsisisi sa iyo, no? Sa nakikita ko po ay hindi po ito matatahimik, no? Talagang there will come a time na itong tao pong ito ay talagang malulungkot at hindi niya po alam kung ano po ang gusto niyang gawin sa susunod sa buhay niya, no? Talaga po siya ay makakaramdam ng matinding dagok sa kanyang buhay, no? Ay nako, ayaw niya po kasing tanggapin lahat, no? Naging impulsive po kasi ito sa kanyang desisyon at sa nakikita ko po ay mahihirapan po siyang pag hindi niya po yan tinanggap, no, na ganyan po ang kanyang dapat gawin. Talagang I will tell you, mahihirapan po itong taong ito at hindi po siya makaka-adjust, no? May refusal to change po kasi siya, no? Talagang ang taong ito ay nakakaramdam ng matinding panic, talagang siya po ay hanggang hindi po niya yan binabago, sabi ko po sa iyo, hindi po yan makakaramdam ng ganyan katahimikan sa kanyang buhay, no? Hanggang hindi po niya yan talaga inaayos, wala, maguguluhan at maguguluhan po yan talaga. Kaya sabi ko po sa inyo, ang taong ito ay talagang hindi po siya gagalaw, no? Kung hindi man po talaga hindi po talaga ito kikilos, no? Nawalan po siya ng will, power, desire at inspirasyon gawin niya, no? Natatakot po siya, may weakness po siyang nararamdaman and meron po siyang ikaw po ay aayos yung buhay mo, no? Sa pag-ayos po ng buhay mo, siya naman po yung lalagapak ang buhay. Gusto niya po nakatahimikan, gusto niya na po nang mag-move on, gusto niya na po na to leave everything behind, no? Kaya ang taong ito po ngayon ay talagang nakakaramdam ng matinding resentment and desire makipag-ayos sa iyo. Hindi niya lang po talaga alam saan po siya magsisimula. Yan. Okay? Sana po ay naka-resonate po kayo at talagang sana po ay nakatulong po ako sa inyo sa umagang ito, no? For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo po kami diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Huwag po kayo magpapauto sa fake na Lady Elena. At nilagay ko din po yan dyan. Bago po ang aking official and legit FB account, ay nilagay ko din po ang fake na Lady Elena para alam nyo din po. Okay?
Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you po na nanonood, please no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. At sa lahat po ng gustong magbigay ng super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Kamusta po ang inyong Sunday pala kahapon? Sana po kayo ay nakapagpahinga, no? At naging masaya po, okay? And okay. Lagi ko po pinapayo sa inyo araw-araw, no? Sana po ay nakakatulong sa inyo ang aking mga payo na you have to live one day at a time. Huwag nyo muna pong problemahin lahat po ng mga nangyayari sa inyo o mangyayari sa inyo. Just entrust everything to God, no? And sana po ay gumising kayo. You do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself. At saka po patawarin niyo po ang inyong mga sarili, no? Nagmahal ka lang po at hindi mo po akalain na ganyan ang mangyayari. Pero huwag ka pong madalang magmahal, no? Life and love is all about taking a risk, no? At hindi naman po lahat ng tao ay pantay-pantay at pare-pareho. Kaya huwag ka pong matakot magmahal ulit, no? And mahalin nyo muna po pala ang inyong sarili bago po kayo ulit magmahal ng iba, because self-love is still the best love of all. Yan po ang nakikita ko talaga, no? Ang pagmamahal nyo sa inyong sarili ang pinaka po, no, na pinakamagandang pagmamahal nyo po, because self-love is still the best love of all. And you also have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na pinigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik for our second reading of the day. For the meantime, sana po mapanood yung first, second, at yung third na kanina ko lang po na-upload dahil nga wala po tayong internet, no? Kaya pasensya na po kayo. Okay, maraming salamat po and God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam
na pag binuksan nyo po ay makahak po lahat-lahat sa inyo. Mahahak po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.